Ang lawa ng Taal, katawan ng tubig na pumapaligid sa Bulkang Taal. Mula pa noon, ang kagandahan ng lugar ay umiigaya ng maraming bisita mula sa bansa at sa ibang mga nasyon. Subalit ang Taal Lake ay may malagim na kabanata at istorya na marami ang umiiwas na magkwento nito. Kaila sa mga tagahanga ng Taal, halos taon-taon ang lawa nito ay bumabawi ng buhay ng mga bisita dito. Mayroong mga residente na naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga dating nakatira dito ay naririto pa rin sa paligid. At upang matahimik ang mga ito, taon-taon sila ay kumikimkim ng buhay ng tao. Subalit sino ang mga dating residente ng Taal? Ang Bulkang Taal, pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Ngunit ang sukat nito ay hindi pwedeng maliitin sapagkat ito ay isa sa pinakaaktibo. Mayroong 32 beses na itong nagpakita ng gilas sa bayan ng Batangas. Kinilala itong The Killer Volcano. Noong 1911, ang pagsabog nito ay pumatay ng halos 1,300 katao. Noong 1968, ilang daang buhay ang inutang di umano nang muli itong nagising. Ilang beses na nagpakita ng tunay niyang kulay ang Bulkang Taal. Ang pinakamalakas na pagsabog nito ay noong May 15, 1754. Batay sa kasaysayan, isang gabing madilim, ito ay nagsimulang umungol. Apoy at abo ang lumuwak sa bunganga nito. Habang ang lupa ay umaalog at lumilindol, ito ay nagpatuloy magalit ng 7 buwan. Ayon sa isang Augustinian friar na nagngangalang Father Francisco Buancuchillo, nasaksihan nito mismo ang nakakatakot na gabi. Ayon sa kanya, nagpatuloy magbuga ng lava at lahar ang bulkan. Maitim na usok ang bumabalot sa kabihasnan ng Balili, isang maliit na baryo sa Sala. At sinira ang mga bubong ng mga kabahayan. Sabi ng mga lumilisang residente, marahil ito na raw ang katapusan ng buong mundo. Nang matapos ang pagsabog ng Taal, noong December 12, 1754, wakawak ang baryo ng Lipa, Tanawan, Taal at Sala. Ngunit ang mga nakaligtas sa lupit ng bulkan ay hindi rin pinatawad ng kalikasan. Dahil matinding sakit ang bumalot sa lugar dulot ng mga kemikal sa hangin ilang buwan pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Maraming naniniwala na libu-libong buhay ang kinimkim ng pagsabog mula nang ito ay nagkalat ng lagim sa Batangas. Isa pa sa mga kwento patungkol sa Taal ay ang dating pinuno ng mga kabihasnan sa paanan ng bulkan na si Lakan Taal. Maraming taon na ang nakalilipas nang ang kwentong tungkol kay Lakan Taal ay narinig ng mga residente. Siya ang naturang tagabantay ng bulkan at sa tuwing may aakyat sa rurok ng bulkan, sa hindi alam na dahilan, mayroong buhay na binubuwis. Ayon sa mga kwento, si Lakan Taal
ay ang naturingang engkanto na tagabantay ng kayamanan na nasa bukana ng bulkan. At sino mang magtangkang umakyat dito ay haharap sa kalupitan ni Lacan. Sa ngayon, ang mga istoryang ito ay pinaghihinalaang ligaw na kaluluwa at masasamang espiritu sa Taal Lake. Marami ang naniniwala na ang mga ito marahil ang dahilan kung bakit taon-taon mayroong nalulunod sa lawa. January 21, 1999. Isang turista mula sa Hong Kong ang nalunod sa lawa. Nang isang tahimik na araw, may isang alon na bigla na lang sumulpot at itinumba ang kanilang bangka. April 23, 2012. 9-year-old na si Casey Landicho nalunod habang naliligo sa lawa. May 22, 2012. 14-year-old na si Janela Dugelio nalunod nang subukang sagipin ang kaibigan nito. Ang sabi ng mga residente, bigla-bigla na lang nalunod ang bata, para bang mayroong humila dito sa ilalim ng lawa. March 30, 2014. Joseph Medina, 2 taong gulang, at Criza Marie Ramos, 4 na taong gulang, ay parehong nalunod sa Taal Lake. At isang kasama nito ay nawawala pa rin. Batay sa ulat, bumaliktad ang bangka na sinasakyan ng mga ito nung isa sa mga bata ay sinubukang abutin ang isang misteryosong bagay sa ilalim ng lawa. October 8, 2015. 30-year-old na si Frederick Rivera nalunod sa lawa ng Taal. Tumalon raw sa tubig ang biktima. Ngunit ayon sa mga saksi, hindi na raw ito lumutang muli. April 1, 2018. Natagpuan ang labi ng biktima na si Arvin Almendral pagkatapos ito di umano tumalon sa lawa. June 3, 2018, sa Balete, Batangas. Isang British mechanical engineer na si Robert McRae ang nalunod. At hanggang ngayon, hindi raw maipaliwanag ng asawa nito kung paano nalunod ang Briton dahil magaling raw itong lumangoy. Ang mga misteryosong pagkalunod ng mga biktima sa lawa ng Taal, ayon sa marami, ay marahil dulot ng masamang espiritu ni Lacan Taal o ng mga ligaw na kaluluwa na di umano naghahanap ng katahimikan sa kanilang natamong wala sa oras na trahedya. Totoo ba na ang lawa ng Taal ay may tinatagong kababalaghan? Totoo ba